kwento natin ngayon ay ipinadala sa atin ni Ronnie. Tungkol ito sa isang gabi na nagbago ng pananaw niya sa mga bisita. Handa na ba kayo? Patayin na ang ilaw at pakinggan ang karanasan ni Ronnie. Ako si Ronnie, 25 taong gulang. Nangyari ito noong nakarang taon lang, nung nag-decide ako na tumira muna sa lumang bahay ng Tio Romy ko sa probinsya. Si Tito Romy, kapatid siya ng papa ko. Matagal na siyang patay. Siguro mga 10 years na. Namatay siya sa sakit sa puso. Since wala siyang asawa at anak, naiwan yung bahay niya na walang nakatira. Sayang naman kung mabubulok lang. Kaya nung naghahanap ako ng matutuluyan para sa trabaho ko sa bayan, nag-volunteer na ako na doon na lang ako titira. At least, naalagaan ko pa yung bahay. Masaya naman sa simula. Tahimik, presko ang hangin. Medyo malayo nga lang sa mga kapitbahay. Yung pinakamalapit na bahay, siguro mga 5 minutong lakad pa. Dadaan ka pa sa madilim, nakakahuyan. Pero okay lang sa akin. Sanay naman ako mag-isa. Isang gabi, bumagyo ng malakas. Yung ulan, parang galit na humahampas sa bubong na yero. Maya-maya, namatay ang kuryente. Brownout. Nagbugtong hininga na lang ako. Kinuha ko yung emergency light at nagsindi ng ilang kandila. Madilim na madilim sa loob ng bahay. Alam nyo yung dilim na parang kumakain ng liwanag. Yung anino ng lumang furniture ni Tito Romy parang humahaba at gumagalaw sa dingding dahil sa sayaw ng apoy ng kandila. Alas 11 na ng gabi noon. Nakaupo lang ako sa sopa. Hinihintay na humina ang ulan para makatulog. Tapos narinig ko yon. Napahawak ko sa dibdib ko. Hindi siya katok ng tao na nagmamadali dahil nababasa sa ulan. Mabagal, mabigat. Parang sinasadya na bawat katok ay may diin. Tumingin ako sa pinto. Sino naman ang pupunta dito ng ganitong oras at ganitong panahon? Bulong ko sa sarili ko. Tumayo ako. Bit-bit ang kandila. Yung sahig na kahoy tumulog sa bawat hakbang ko. Lumapit ako sa pinto pero hindi ko binuksan. Sino yan? Sigaw ko. Medyo nanginginig ang boses ko. Inaamin ko. Walang sumagot. Tanging huni lang ng hangin at ulan ang naririnig ko. Akala ko guni-guni ko lang o baka sanga lang ng puno na tumama sa pinto. Tatalikod na sana ako pabalik sa sopa nang marinig ko ulit. Nanindig ang balahibo ko. Tao nga. Sino ba yan? Gabi na. Pasigaw kong tanong. May sumagot mula sa labas. Boses ng lalaki. Mababa. Paos. Parang galing sa ilalim ng lupa. Yung boses niya. Tao po. Kamag-anak. Natigilan ako. Kamag-anak. Ang alam ko, nasa Manila lahat ng kamag-anak namin. Yung iba, nasa ibang bansa. Sino naman ang kamag-anak na susugod sa gitna ng bagyo? Sinong kamag-anak? Anong pangalan mo? Tanong ko habang nakadikit ang tenga ko sa pinto. Hahanapin ko lang ang naiwan ni Romy. Pamilya ko. Nanlaki ang mata ko. Nabanggit niya ang pangalan ng tiyuhin ko, Romy. Pero imposible. Sabi ko nga kanina, walang asawa at anak si Tito Romy. Bachelor siya. Buong buhay niya. Kilala ko lahat ng kapatid niya dahil tatay ko at mga tita ko yon. Walang Romy dito. Matagal na siyang patay.
Sagot ko. At saka walang ibang pamilya si Tito Romy dito. Sino ka ba talaga? Tumahimik sandali sa labas. Yung katahimikan na nakakabingi. Tapos nagsalita ulit siya. Papasukin mo ako, pamangkin. Basang-basa na ako. Tinawag niya akong pamangkin. Pero yung tono niya, wala man lang emosyon. Plat na plat. Hindi siya tunog ng nagmamakaawa. Tunog na nag-uutos. Dito na ako nagsimulang kabahan ng sobra. Yung kaba na hindi mo maipapaliwanag. Yung isip ko, sumisigaw na, wag mong buksan, Ronnie, wag. Pero naisip ko rin, paano kung malayong kamag-anak nga? Baka pinsan ni Papa na hindi ko kilala. Baka may anak pala si Tito Romy sa labas na hindi namin alam. At basang-basa daw siya. Konsensya ko pa kung may mangyari sa kanya sa labas. Kaya ang ginawa ko, hindi ko binuksan ang pinto. Binuksan ko lang ng konti yung maliit na bintana sa tabi ng pinto. Yung lumang bintana na may rehas. Pasensya na, hindi ako nagpapapasok ng hindi ko kilala. Sabi ko habang sumisilip. Itinaas ko ang kandila para makita ko siya. Nung tumama ang liwanag ng kandila sa kanya, muntik ko nang mabitawan ang hawak ko. May lalaking nakatayo sa may porch. Matangkad siya. Sobrang tangkad. Siguro, lampas 6 feet. Nakasuot siya ng barong Tagalog. Yung luma na, naninilaw na, at punit-punit ang laylayan. Basang-basa ito at puno ng putik. Pero hindi yung suot niya ang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Yung mukha niya, maputla. Sobrang putla na parang papel. At yung balat niya, parang makinis na sobra. Parang wax ng kandila. Wala siyang pores. Wala siyang wrinkles. Ang mas nakakilabot, nakangiti siya. Pero yung ngiti niya, masyadong malapad. Hindi umaabot sa mata. Nakatitig lang siya sa akin. Yung mga mata niya, itim lahat. Walang puti. Purong itim. Ronnie, papusukin mo na ako. Ang lamig dito. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hindi ako nagpakilala. Napatingin ako sa dibdib niya. Nakasuot siya ng manipis na barong at basang-basa. Kaya dapat makikita ko ang paghinga niya. Dapat gumagalaw ang dibdib niya sa paghabol ng hininga niya dahil sa lamig at pagod. Pero wala. Hindi gumagalaw ang dibdib niya. Hindi siya humihinga. At nung nagsalita siya ulit, napansin ko, hindi gumagalaw ang bibig niya. Sumasabay sa salita. Yung boses, parang gagaling sa lalamunan niya na hindi dumadaan sa labi. Si Tito Romy mo to. Hindi mo ba ako namumukhaan? Hindi. Napatras ako. Hindi ikaw si Tito Romy. Patay na siya. Nakita ko siya sa kabaong. Inilibing namin siya. Biglang nawala ang ngiti ng lalaki. Yung mukha niya, dahang-dahang nagbago. Parang luwad o clay na na-deform. Yung panga niya, bumaba ng sobra. Parang nabali. Kung ganon, ikaw ang papalit sa kanya. Napatakbo ko palayo sa pinto. Kinuha ko yung trangka, yung makapal na kahoy, at isinaksak ko sa harang ng pinto. Umalis ka dito, demonyo ka! Sigaw ko. Ang lakas ng kalampag. Yung buong bahay, yumanig. Parang hindi tao kumakatok. Parang hayop o halimaw na gustong pumasok. Narinig ko yung pagkayod
ng kuko niya sa kahoy. Nakita ko yung doorknob. Dahang-dahang umiikot. Pilit niyang binubuksan. Kahit nakalak. Nagdasal ako. Lord, tulungan niyo po ako. Huwag niyo po akong pababayaan. Tumakbo ko sa kusina. Naghanap ako ng asin. Sabi ng lola ko noon. Takot daw ang masasamang elemento sa asin. Kumuha ko ng isang dakot at binato ko sa direksyon ng pinto at bintana. Lumayas ka! Biglang tumigil ang kalampag. Katahimikan ulit. Ang narinig ko na lang ay ang tibok ng puso ko na parang sasabog na sa bilis at ang ulan sa labas. Lumipas ang 5 minuto, 10 minuto, wala na. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sumilip ako sa gilid ng kurtina. Wala na yung lalaki sa porch. Pero may nakita ko sa may gate ng bahay. Nakatayo siya doon, nakatalikod. Tapos, dahang-dahan siyang lumingon. Kahit ang layo niya, kitang-kita ko ang nagniningning niyang mga mata na kulay pula sa dilim. Itinas niya ang kamay niya at kumaway. Isang mabagal na kaway. Tapos, naglakad siya papunta sa kakahuyan kung saan nandoon ang lumang sementeryo ng baryo. Hindi ako nakatulog buong gabi. Nakaupo lang ako sa sulok hawak ang itak ni Tito Romy na nakita ko sa kusina. Nung sumikat ang araw, doon ako naglakas loob, lumabas. Tinignan ko ang pinto. Puno ito ng kalbot. Malalim na kalmot na parang gawa ng bakal na kuko. At sa may porch kung saan siya nakatayo, may mga tulo ng putik. Pero hindi lang basta putik. May halong lansa, amoy formalin, amoy bulaklak ng patay. Sinundan ko ang mga yapak. Papunta nga ito sa direksyon ng sementeryo. Pero ang nakapagtaka, yung yapak hindi sapatos, yapak ng paa na sobrang laki at ang mga daliri ay mahaba at hiwa-hiwalay. Pumunta ako sa sementeryo. Nung umagang yon, hinanap ko ang puntod ni Tito Romy. Okay naman ang puntod niya. Pero may napansin ako sa puntod sa tabi niya. Isang lumang puntod na wala ng pangalan. Yung semento, basag-basag na. May sariwang putik sa ibabaw ng puntod na yon. Parang may bagong ahon. Umalis ako sa bahay na yon. Nung araw din na yon, hindi ko na kinuha ang ibang gamit ko. Iniwan ko na lahat. Bumalik ako sa Maynila at hindi na ako umuwi sa probinsya kahit kailan. Hanggang ngayon, kapag umuulan at may kumakatok, hindi agad ako sumasagot. Tinitignan ko muna sa peephole at kapag tinanong ko kung sino sila, hinihintay kong sumagot sila ng maayos dahil hindi ko makakalimutan ang sinabi ng bagay na yon. Pamilya ko. Minsan, napapaisip ako yung sinabi niyang hahanapin ko lang na iwan ni Romy. Ako ba ang tinutukoy niya? Ako ba ang naiwan? At ang pinaka nakakatakot na tanong sa isip ko, paano kung sa susunod hindi na siya kumatok? Paano kung nasa loob na siya ng bahay bago ko pa malaman? Dahil minsan sa gabi bago ko matulog, parang naamoy ko pa rin yung amoy ng luma at basang barong Tagalog. Grabe, nakahinga ba kayo ng maluwag? Kasi ako, parang nanlamig ang bato ko habang binabasa ko ang kwento ni Ronnie. Isipin nyo, sino o ano kaya ang nilalang na yon? Bakit siya nagpanggap na kamag-anak? At bakit niya kilala si Romy? May mga nagsasabi na minsan
ang mga espiritu o nilalang na nagbabantay sa mga libingan ay ginagaya ang anyo ng mga nakalibing doon para makapanlinlang ng mga buhay. Kayo mga kalagim, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Ronnie? Bubuksan nyo ba ang pinto kung maririnig nyo ang boses ng mahal nyo sa buhay na matagal nang nawala? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinyon, at kung may naranasan din kayong katulad nito o anumang kwentong kababalaghan, huwag mahiyang i-share sa comment section sa ibaba o i-message sa akin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at gusto nyo pa ng mas marami pang ganitong content, huwag kalimutan mag-subscribe sa Alingaungaw ng Lagim at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong update sa mga bagong kwento. Mag-ingat sa pagbubukas ng pinto ngayong gabi. Malay nyo, hindi tao naghihintay sa labas. Hanggang sa muli, ito si Mr. John. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam.